Sa pinakatahimik na bahagi ng baryo ng San Isidro, may isang kasabihang paulit-ulit na ibinubulong ng matatanda. Kapag ang mga aso'y biglang natahimik, may gumagapang sa dilim. Hindi iyon multo, hindi rin aswang. Ito raw ay ang sigbin. Lumaki si Marco na sanay sa mga kwento ng Sindek, ngunit hindi siya kailanman naniwala. Hanggang isang gabing walang buwan, nawala ang kuryente sa buong baryo. Tahimik ang paligid, tila pinigil ang hininga ng mundo. Sa likod ng kanilang bahay, may narinig siyang kalusko sa ilalim ng lupa, parang may kumakayon na kuko. Lumabas siya, dala ang flashlight. Sa gilid ng bakod, may bakas, mga yapot na paatras ang direksyon, parang baligtad ang paa. Biglang nanlamig ang hangin. Ang ilaw ng flashlight ay kumurap-kurap, at sa isang iglap, may dalawang matang kumislap mula sa dilim, mapula, mababa, at nanlilisik. Kinabukasan, nagising ang baryo sa balitang may nawawalang alagang hayop. Walang dugo, walang ingay, parang hinigop ng lupa. Sabi ni Aling Rosa, may nakita raw siyang anino na gumagapang, hindi tumatayo, gumagalaw na parang aso pero may anyong tao, may buntot na humahampas sa lupa. Sigbin yan, bulong ng mga matatanda, alipin ng mangkukulam, kumakain ng atay, sumisipsip ng dugo habang natutulog ang biktima. Isang gabi, nagising si Marco sa pakiramdam na may nakatingin sa kanya. Mabigat ang hangin, hindi gumagalaw ang kanyang katawan, parang may pumipigil. Sa paanan ng kama, may umbok sa sahig, dahan-daang umaangat, parang may umaakyat mula sa ilalim ng lupa. May yaycon, may marahang ungol, may amoy ng lupa at bulok na bakdeyan. Mula sa anino, lumitaw ang nilalang, maluktot ang katawan, may kantab ang balat, at ang mga mata, tila nagbibilang ng tibok ng puso. Ngumiti ito, ngunit ang ngiti ay hindi pang tao. Bago pa siya makasigaw, gumapang ang sigbin palapit, at ang ilaw sa paligid ay tuluyang namatay. Natagpuan si Marco kinabukasan sa gilid ng maysan. Buhay, ngunit tahimik, mapatla, walang sugat, ngunit sabi ng manggagamot, parang may kulang. Hindi laman, hindi dugo, lakas. Simula noon, tuwing hating gabi, may mga batang nagigising na umiiyak. May mga asong ayaw tumahol. At sa mga bahay na may kandila, napapansin ang kakaiba, ang apoy ay tila humihina kapag may dumadaan sa labas. Isang matandang albularyo ang nagbabala. Kapag nakita mo ang sigbin, huwag mo siyang titigan. Kapag narinig mo ang kanyang ungol, huwag kang sisigot. At kapag naramdaman mong may gumagapang sa ilalim ng sahig, magdasal ka. Dahil pinipili ka na niya. Hanggang ngayon, may mga nagsasabing sa San Isidro, may nilalang na naglalakad ng paatras, nag-iiwan ng yapot na baligtad, at humihinto sa mga bahay na may mahihinang loob. At kung minsan, sa gitna ng katahimikan, may maririnig kang bulong mula sa lupa. Ikaw na ang susunod.